Ginisa ng isang senator judge ang witness ng prosekusyon mula sa Commission on Audit o COA dahil idinidiin ito na si VP Sara Duterte lamang ang tanging VP sa nagdaang mga taon na may confidential funds. Ayaw kasi nitong aminin na nabigyan rin ng confidential funds taon 2014 si former Vice President Jejomar Binay. Si MJ Mondihar sa report. Itutuloy ko lang yung tinatanong ko kanina dahil may nabanggit kayo ng presumption of misappropriation. Tama ba? For personal use. Based on the joint circular po, meron po. Oo, tama. Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Diba? Yes. Against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi yung officer whose duties permit or require possession of government funds. Hindi ba? Based on the joint circular po, may ganyang provision. Oo. So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer has the possession, the custody. Tama yun, di ba? Yes po. Sa bibig na mismo ni former COA State Auditor Roderick Wamil nanggaling na nasa Special Disbursement Officer o SDO ang accountability sa pondong ibinigay sa isang tanggapan ng gobyerno. Sa Day 13 na nagpapatuloy na impeachment trial ay sumentro ang pagtatanong ni Senator Judge Amy Marcos sa pagdidiin ng witness sa si Attorney Wamil kay VP Sara Duterte sa issue ng accountability sa disbursement ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Kaya para kay Senator Judge Marcos, bakit pa raw may impeachment trial kung malino namang hindi ang bise ang payee o personal na tumanggap ng confidential funds ng dalawang tanggapan. So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo, si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwaliwanag. pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Siya kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD. Hindi lang po eh. si SDO po yung accountable Hindi, officer, or, Your Honor. ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Napagsabihan naman si Attorney Wamil ng Senate Impeachment Court na huwag magipagtalo sa isang senator judge. Ipinunto naman ni Senator Judge Marcos ang anyay pabago-bagong statements ni Wamil. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. But it's categorical. Na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? Yeah po. Kapag sinabi po kasi Doon categorical, sa it's either yes definition, po. ang or- liwaliwanag, SDO kapag na-designate head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definitions at pakaliwanag sa 8.3 ng joint circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun, hindi pinapalawak po. ninyo, andun eh. Head of office, Hindi head po of agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po doon sa... Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung... Kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamil, kindly avoid arguing with I Senator apologize Judge. po, Your Samantala, sinopla rin ni Senator Judge Marcos ang mga pahayag ni Wamil na tanging si VP Sara lamang ang Vice President na may confidential funds na nakalipas sa mga taon. Malinaw kasi sa mga dokumentong hawak ng Senator Judge na may Special Allotment Release Order o SARO si former VP Jejomar Binay. Anya, malinaw raw na nabigyan si Binay ng ganoong pondo taong 2014.
pag Alam ko merong... kung ano ang SARO, matagal na. Tumanda na po kami sa Yes po. gobyerno. Pero hindi po kasi yan niliquidate sa ICPAO, so we wouldn't know if it was Hindi, used or pero not. klaro, may katibayan na hindi ka isa-isang VP, si VP Sara. Your Honor, since hindi po nagsabit ng liquidation, Teka. hindi din po... Teka, nandun ka na sa ICBAO noong 2014, sabi mo, di ba? Yes po. O kaya nga. Opo. O di, kahit si VP Binay may confidential funds, the only VP audited was VP Sara. Ganun ba yun? Since si VP Sara lang po yung nagsubmit ng liquidation. Pero Ba't if, hindi mo alam? if I may clarify po. Ba't hindi mo alam? Nandun ka na noong 2014. Dapat Opo. alam mo yun eh. If I may clarify po, Your Honor. Since wala pong budget dun sa GAA as to confidential fund at hindi naman po nag-liquidate si BPB9 nung kanilang confidential fund. So hindi pa namin alam kung ginamit at hindi na po nakarating sa Hindi, COA ang yung tanong, SARO po. nabigyan ng confidential funds, humingi at nabigyan. May SARO eh. We wouldn't know Yun if lang it is naman ang used po. tanong eh. Of course, you know, may SARO. Sinabi mo nga, totoo yung sarong yun. Anyway, alin ang totoo? Si VP Binay o si VP Sara? Talaga bang totoo yung dalawa o iisa lang? We don't know. Based on our records po, si VP Sara lang po yung may liquidation. So maraming we don't know ang COA? Ganun ba yun? Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News. Mariing tinutulan ng depensa ang hiling ng prosekusyon na magkaroon ng judicial notice sa ilang House records. Iginiit nila na hindi maaaring gamiting ebidensya ang mga nilalaman nito nang hindi muna napapatunayan sa impeachment trial. Ito ay bago pa man pinayagan ng Senate Impeachment Court ang judicial notice. Si Jason Rubrico magbabalita. Inihayag ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang pagtutol nito sa mosyon ng prosekusyon na magkaroon ng judicial notice sa ilang House Quad Committee records, transcripts, recordings at committee reports. Sa judicial notice, maaaring kilalanin ng Senate Impeachment Court ang isang opisyal na dokumento nang hindi na ito kailangang formal na iharap sa korte. Ngunit ayon kay Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, hindi ibig sabihin nito na otomatiko ng katanggap-tanggap bilang ebidensya ang mga nilalaman ng House records. While the CGGPA and HOR COJ hearings were made public, we do not dispute that, Your Honor. The matters discussed within them, which were documented via the TSNs, video recordings, and committee reports, are not facts automatically admissible in this impeachment trial. Rather, they remain assertions that must be proven by evidence. Ayon kay Ferrer, ang mga alegasyon ng misuse, misappropriation at irregular liquidation ng confidential funds laban kay VP Sara ay kailangan pa ring patunayan ng prosekusyon sa pamamagitan ng admissible evidence, lalo't pat ang burden of proof ay nasa prosekusyon. Aniya, hindi rin maaaring ituring na totoo ang mga testimonya sa House hearings nang hindi muna dumaraan sa tamang proseso ng presentation of evidence. The impeachment court cannot just take the utterances, testimonies, the questions and answers, and the interpellations during the COJ and the CGGPA hearings as factual findings and statements of truth without going through the usual route of evidence presentation. Dagdag pa ni Attorney Ferrer, ang mosyon ng prosekusyon ay tila humihiling na kilalanin ng impeachment court ang mga nangyari sa House proceedings nang hindi na kinakailangang iharap sa paglilitis ang mga testigo at ebidensyang pinagbatayan ng mga paratang. The motion is actually akin to a public prosecutor, the House of Representatives, asking the criminal court, here the impeachment court, to take judicial notice of the complaint was filed before the fiscal, here the HORCOJ, and all matters related thereto, including those that transpired during the preliminary investigation without the need for presenting witnesses in court. That is actually what the prosecution is doing in our view, Your Honor. Matapos pakinggan ang argumento ng depensa, pinayagan ng Senate Impeachment Court ang mosyon ng prosekusyon. Gayunman, nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na ang judicial notice ay limitado lamang sa pagkilala sa opisyal na pag-iral ng House Quad Committee hearings, transcripts, recordings at committee reports.
at hindi raw nito otomatikong kinilala bilang totoo ang mga testimonya, aligasyon o mga konklusyong nakapaloob sa mga ito. Sinabi naman ng defense team ng VP na ginagalang nila ang naging desisyon ng impeachment court at napansin nilang nilimitahan ng Senado ang saklaw ng judicial notice. Ayon kay POA, hihintayin pa nila ang opisyal na journal ng impeachment court upang makita ang eksaktong nilalaman ng ruling. Aniya, wala rin silang nakikitang dahilan upang pagdudahan ang pagiging patas ng impeachment court sa kabila ng ilang objections ng depensa na hindi pinagbigyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jason Rubrico, SMNR News.